1986 at saka 2025 na kalendaryo, pareha sila, nagkatugma sila. So, ibig sabihin niyan, malapit nang maalis ang bangag, magnanakaw at sinunggaling na anak ng magnanakaw na Marcos Nama. At yung mga nangyayari ngayon sa buhay ng isang Bongbong Marcos na magnanakaw ay isang pagpapatunay na ang pamilyang Marcos magnanakaw talaga. They will vanish on earth with a tongue. Magnanakaw, corrupt family. Hindi nila yan mabura sa istorya ng Pilipinas. February 25, 1986, pinali sila. Tandaan nyo, sasabihin ko, February 25, February 25, February 25, 1986, pinali sila. Ngayon, February 25, 2025, mapaalis din sila. Sunday, Tuesday. Tuesday yun, February 25, 1986. Tuesday din ang February 25, 2025. So, ako naniniwala na kahit na ilan lang tayo dito, pero sa intervention ng Panginoon, mangyayari ang ating matagal nang dinadasal na mapaalis ang mga sinunggaling at magnanakaw ng Marcos Jr. Kasi kung mawala ang Marcos magnanakaw, mawala din lahat na magnanakaw na mga nagnakaw ngayon ng kasabwat niya. Wala nang Martes Romualdez, wala na Martin Luther King Saldico, Martin Luther King, tsaka si Sandy Cupid. Ma-out na yan sila kung ma-out natin si Marcos Jr. At alam ko yan din ang inantay ng mga tao sa ating bansa, lalo na yung mga naghirap na OFW sa ibang bansa. Inaantay nila na mawala na si Marcos Jr. dahil ninanakaw lang ng bangag na taong yan ang mga remittance ng mga OFW. Imagine, wala nang pira ang gobyerno, lahat natin ng mga properties ngayon na pwedeng ibinta. Ibinta na. Baka ang isla ng Pilipinas, ibinta na tayo lahat. Saan na tayo? Saan tayo pupunta? Sa Mars? Sa Moon? Paano tayo makapunta doon? Kasi ibibinta na ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Yan ang magawa niya. At saka ang pera ay lalayas naman sila, dadalhin niya kung saan sila pwedeng magpakasaya. So tayo, ano mangyari sa ating generasyon, mga Pilipino? What will happen to us, to our children, and our children's children? Kung wala ng pira ang gobyerno, gutom. Kaya po tayo'y nakikibaka. Kaya tayo po'y nagre-reklamo. Dahil kalabisan na ito. Hindi na pwede ito. And remember, we are still in a democratic country. Demokrasya ito. We still have the freedom. At yan, ang ating sandata na makibaka sa ating gobyerno na lumustay sa pira ng taong bayan. We will make BBM. We will make Bangag Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, and all those kawatan, magnanakaw na mga politiko, accountable sa pira na ninakaw nila. Bakit sinasabi ko ninakaw? Kasi nakuha na nila ang mga cash advances sa mga kontraktor na magbibiding doon sa mga project na pupunduhan ng 2025. Alam nyo ba, last year pa, nag-cash advance na yan sila, mga politiko. Ngayon, nag-umpisa na silang mag-bidding para makuha na nila ang final billing sa mga tumbas nila. Kaya nga, todo ano sila, deny. They are all in denial on the accusation na sila po
ay tinago nila ang paggawa ng 2025 lahat. They are all in denial. Pero ang Panginoon po ay mabait, nagkaroon ng solidong ebidensya. Nahawakan ng ating maputihing congressman isinuungap ang ebidensya na talagang nagnakaw, dinoktor, dinamper, sinulat nila yung blanco. Blanco muna nila, tapos pag-enroll doon, lagay na for printing, may mga laman na. So, ibig sabihin dito, maliban sa mga ninakaw nilang mga pundo, inalis nila ang PhilHealth, zero budget, ano ba yung mga ginagawa nila na sinisiro nila? Diba? Ang mga budget para nakawin. Ngayon, 28 blank pages pala yun na blanco at pagkatapos mapirmahan ng bicameral committee members, nagawa sila ng printing blanco. Pero anong sabi ni Kimbo? May pundo na yan. Pero ang pundo doon nakatago, hindi nilagay dahil ang paglagay doon na sa pagprinta. At sabi nila ay ano daw, kusot yan na ginawa sa mga technical staff. Hindi yun kusot. Kasi ako po, 12 years ako sa Congress, sa Senado, at alam ko ang kalakaran. 17 years ako sa Senado. Sa Kongreso yan upper house. Alam ko ang patakaran yan. Ang tawag noon ay horse reading. Mag-usap na lang tayo sa BICAM. You show me yours and I'll show you mine. And that is the way how the budget is being made. Alam ko yun. Alam ko ang katotohanan dahil galing ako sa Kongreso. Kaya nga, huwag niyo akong sabihin na hindi totoo yun dahil kalakaran na yan. That is really kalakaran. Ano yan? Kawat as usual in the BICAM. Di ba? Pero sa sampung, kung Speaker of the House ka, kung Senate President ka, ikaw ang magdikta dyan. Magkano sa'yo, itong sa'yo. Pero, nagkamali lang sila. Kasi this is the first time nagkaroon ng blanco. Of all the years when I was at the Congress, this is the first time na nangyari ang bulyaso. And that is intervention of God. Sabi ng Panginoon, hintuan na itong kabaliwan nyo. Hintuan na natin ang pagnanakaw nyo. Ipubulgar ko na kayo sa taong bayan. At nangyari. Praise God! Praise God! Na nangyari itong lahat. Binulgar mo na ang kabalastugan ng mga magnanakaw na politiko sa Kongreso. Ikaw na lang, you are the one who did this. Na mabuko sila, mabisto ang kanilang modus operandi. Dahil noon pa yan sa Kongreso, talagang ganon sila mag-akaw. Pagdating sa BICAM, yun na. Eh, nung ang program noon, maliit lang yan. Ang tawag lang noon ng mga malaki insertions sa mga department agencies. Pero ngayon, yung program, yun ang mukha ng pagnanakaw talaga. Kasi yung program, pinupunduhan nila. Ang program, pinupunduhan na walang pang pangalan na proyekto at sila lang ang gustong maglagay doon. So yun ang katotohanan sa ating politika sa Pilipinas. Nakaw here, nakaw there, nakaw everywhere. Kaya nga, namulubi tayo. At bakit hindi tayo magre-reklamo? Because it affects all of us. Kasi ang pira sana na gagamitin para sa mga basic services, health, education, security, o ano pang panggagastuhan niyan. Pagkain sa tao, wala dahil ninakaw na nila. So sino ngayon ang hindi magreklamo? Sasabihin ba nila na ang mga sinasabi natin dito ay hindi valid? Hindi valid? Valid lahat ang ating mga sinasabi dito dahil it affects the life of Juan de la Cruz, which is us.
Kaya nga, dapat tayo po lahat mag-alsa, magreklamo, sasabihin, hoy, bumaba ka na dyan, Bongbong Marcos. Kasi, hindi mo nakuha ang aming gustong mangyari sa bansang ito na kami po ay gustong aasenso. Bagkos ang ginawa mo, ninakaw mo para ang mga taong Pilipino maghirap-hirap dahil ba ay ikaw ay sama-samang bumabangon kayong tuliksain at parusahan ang mga Pilipino dahil pinaalis kayo noong pamilya mo panahon ng tatay mo. Yun ba ang babangon muli? Hindi pwede yan. But I will tell you, Bongbong Marcos, magaya ka sa ama mo. Tandaan mo, February 25, umalis kayong lahat. In 1986, February 25, tapos na kayo, umalis na kayo at aalisin ka ng taong bayan. Tandaan mo yan! Itatak mo sa utak mo ngayon, February 25, 2025, yan ang katapusan mo. Itakwil ka ng taong bayan dahil katulad ng ama mo, magnanakaw ka! Magnanakaw! 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 Magnanakaw talaga mga Marcos! Magnanakaw! Magnanakaw talaga! Hindi ka na namin kailangan. Walang awa sa sambayan ng Pilipino. Wala kang awa sa sambayan ng Pilipino dahil katulad ka ng ama mo. Eh ang tanong, mamunga ba ang mangga ng sandon? Mamunga ba ang mangga ng sandon? Ang mangga ay mamunga ng mangga. Manggagamit sila. Tama! Manggagamit! Manggagahasa sila. Manggagamit! 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 At kung hindi siya alien bumaba, ito lang, kung bababa si Marcos dahil mahiya siya, kung mahiya siya. Hindi, in case lang, ha? Kung bumaba siya, kusa siya mag-voluntary resign, bumaba siya, then we can forgive him unconditionally. Di ba? Forgive unconditionally, but we can only trust conditionally. Ha? Di ba? May but yun eh. May pero yun eh. We can, Kristiyanos tayo. But we can forgive unconditionally. But we can trust only conditionally. Ibig sabihin, may justisya pa rin dyan because there will be no reconciliation without justice. Isauli niya ang pera ng taong bayan, lahat ng mga alipores na nagnakaw para gamitin sa pagpa-improve ng ating bansa upang umunlad ang ating ekonomiya, upang masaya tayo at may future ang ating mga susunod na mga henerasyon. Papanagutin natin siya. Kung kosa siya bumaba, panagutin pa rin. Pero kung ayaw niya, then papanasin natin siya with the tawag ko yun, mangyari na yan, people power. It's because unti-unti na din naintindihan yung iba. In fact, yung mga nagawa ng rally sa January 31, watak-watak sila eh. At alam mo, sinadya ng Panginoon na magawa ng watak yung utak nila upang ituwid na dito kayo pupunta sa mga anti-Marcos. Huwag kayong pupunta dyan sa mga pro-Marcos. Kaya nga sinadya ng Panginoon na magkawatak-watak yung utak nila. Di ba? O, okay na kung utak mo, yung pera ang pinagkawatak-watakan nila, patay sila. Ha? So, gano'n lang mga kapatid. Panalangin natin that God will give us peace, will give us justice. Because it's only God who can give justice to us. Yung mga hinanain natin, yung mga, ako, umiyak ako, pag nagdasal ako, everyday I pray the rosary. Holy Rosary, everyday I pray. 4 AM, 6 AM, dinadasal ko yun
at sinarnihan mo ng pag-iyak. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, na iiyak ka pag magdasal ka para maawa. Diba? So ngayon, tayo po ay naniniwala na talaga mangyayari. Tandaan mo ang kalendaryo. It is a you can say it as a coincidence. Kasi 1986, February 25, it was a Tuesday. Nasa kalendaryo yan, ay tingnan nyo. Tapos, ngayon, February 25, Tuesday pa rin. Eh, sa revolution yun na commemoration. So baka, pinatalsik yung ama sa February 25, mapatalsik din ang anak sa February 25, which is the same at Tuesday. Yun na, tandaan nyo yan, balik-balikan nyo yan. Kaya kung marinig ni Bongbong Marcos yan, na mapatalsik na talaga siya, ay baka hindi niya makakatulog. At saka maglaklak na yan ng cocaine. Sana hindi na siya magising. BBM Bangag! BBM Bangag! So mga kapatid, BBM bangag! BBM Bangag! BBM magnanakaw! BBM Bangag! Mangga! Mangga gamit! Magnanakaw ang manggagamit. Magnanakaw! Magnanakaw! Mangga gamit! Magnanakaw! Magnanakaw! Lahat ng mga Marcos! Ito, dapat ngayon pa lang bumaba ka na sa pwesto dahil darating rin sa susunod na buwan mapatalsik ka na dahil nakatadhana na. This is history in the making that the son, like father, February 25, napaalis sa pwesto. Kung nagtino ka lang sana, hindi mangyari yan at yung curse ng inyong pamilya, eh mawala siguro yun. Pero hindi ka nagtino. Pinaya mo yung ama. So ibig sabihin, tanggal ka rin Bongbong. Yun ang intindihan mo ha. Bear it in your alimpatakan sa Bisaya pa, in your sa utak, kung may utak ka pa. Kasi sabi nila, kahit daw anong ulisan natin kay Bongbong, hindi tayo nakikinig. Eh, talagang natin, hindi makikinig. Dahil ang baliw, hindi naman talaga makikinig ang baliw. Di ba? Pero, nakingil lang ako ng 1 minutong hindi ka baliw. At makinig ka. Matulad ka rin ng inyong ama sa February 25. Mas worse pa daw sa ama mo. Eh, hindi naman siguro coincidence ang kalendaryo. Tingnan mo Bongbong ang kalendaryo. February 25, 1986. That is the inauguration of your father that is the fourth inauguration of your father as the 10th president of the Philippines. Pero 3 hours later, inalis ka sa people power. Eh ngayon, February 25, 2025, Tuesday pa rin. Yan ang tandaan mo ha. Huwag kang matulog. Dahil yan ang pizza araw na ikaw po ay maalis sa pwesto mo. Dahil dinadhana na yan sa buhay ng mga Marcos. Walang Marcos na magpaiwang habang buhay dito. Walang forever. Maaalis din kayo. Dahil yan na po ang blessing ng Panginoon sa bansang Pilipinas na tanggalin ang mga magnanakaw, sinunggaling, manggagamit, at saka pudol, at saka ano yun? Baka maalis kayo. So mga kapatid, hanggang dito lang ang pagsalita ko ngayon. Ang susunod na din pagpasalitain si kapatid Saira.